Okay, kamusta mga kababayan? Welcome sa ating channel where we dive deep into the hottest political issues sa Pilipinas with a mix of humor, facts, at a critical thinking. O si hashtag #WalkWithLan at ngayong araw pag-uusapan natin ang viral na issue. Bakit nadadawit ang pangalan ni Carlos Yulo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Is this a case of fake news o may mas malalim na kwento dito? Kung ikaw ay isang OFW sa Dubai, Canada o kahit saan sa mundo o kaya ay kabataan na gustong malaman ang totoong score sa Philippine politics, this video is for you. So grab your coffee, your pandesal at simulan natin itong ilang mga minutong deep dive. Pero bago yon hit that subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa US, Saudi o Japan. Kung gusto mo kaming i-support mag-send ng super thanks. Every peso, dollar, dirham, dinar, no? Helps us keep this channel running. Ngayon, let's talk about the elephant in the room, Carlos Yulo, our Olympic hero, at ang impeachment case ni VP Sara, ano ang koneksyon, May conspiracy ba o puro chismis lang ito? Let's break it down with facts, a bit of shade, at maraming kwento. Okay, yung the Carlos Yulo connection, no? Let's start with the viral claim, no? Si Carlos Yulo daw ay nadadawit sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kung napanood mo ang mga post o TikTok videos, parang biglang lumabas ang pangalan ng ating Olympic gold medalist sa gitna ng political drama na. Pero teka paano napunta ang isang gymnast sa impeachment case ng isang vice president? Ang totoo, walang direktang ebidensya na si Carlos Yulo ay involved sa legal na aspeto ng impeachment case ni VP Sara. Pero bakit nga ba lumalabas ang pangalan? Ayon sa ibang post ilang post sa X, may mga speculative narratives na nagdudulot ng kaguluhan. Halimbawa, may isang post na nagkiklaim ng success ni Yulo sa 2025 Asian Championships ay ginagamit daw ng ilang political factions para i-distract ang publiko mula sa impeachment issue. Really? Boy Kaloy, who's busy flipping and tumbling for gold, ang ginawang political pawn. Mga kababayan, next time na manalo si Yulo ng medal, sasabihin ba natin, uy, impeachment distraction yan? Hay nako, Pilipinas. Minsan masyado tayong creative sa conspiracy theories Pero seryoso, let's look at the facts. Si Carlo Yulo ay binanggit sa ilang news articles tulad ng Rappler at Manila Times dahil sa kanyang recent success sa Asian Championships. Pero ang mga articles na ito ay walang direct link sa impeachment case ni VP Sara. It's more of juxtaposition. The media covering two big stories at the same time, Yulo's victories and Duterte's political drama. So sa madaling salita, hindi si Yulo ang idinadawit, kundi ang pangalan niya na nagpapahatak sa social media buzz. Kung curious ka pa sa kwento ni Yulo, i-comment mo sa baba. Kaloy for president o impeachment distraction ba ito? Let's get this conversation going mga kaibigan natin sa Australia, Qatar at Hong Kong. So ano nga ba ang meron? Now, let's dive into the main course ng ating video, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte for our OFW viewers sa US, UK, at Saudi Arabia. This is a big deal dahil it's shaking up Philippine politics. Pero bakit nga ba may impeachment case? At bakit may mga nagsasabing paborable ito kay VP Sara? Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at Rappler, ang impeachment case laban kay VP Sara ay nagsimula dahil sa mga aligasyon ng misuse of public funds, unexplained wealth, conspiracy to commit murder, at betrayal of public trust. Grabe, di ba? These are serious charges. House of Representatives na mga pinamumunuan ng mga kaalyado ni President Ferdinand Marcos Jr. ng kasong ito matapos ang falling out ni Sara at Marcos noong 2024. Pero here's the twist Noong June 10, 2025, ang Senate na gumaganap bilang impeachment court ay nagdesisyon na ibalik ang kaso sa House of Representatives dahil sa alleged constitutional infirmities. Ano raw? Sa madaling sinabi ng 18 senador na may problema sa legalidad ng impeachment complaint.
This move has been seen by some as a win for VP Sara dahil ito ay nagpapahiwatig na ang kaso ay maaring hindi umusad sa Senate anytime soon. Ipin mo ha, mga kababayan, parang pelikula ito. VP Sara na anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa gitna ng political storm. Habang siya'y nasa The Hague, bumisita sa kanyang ama na nahaharap sa sariling legal battles. Biglang ang impeachment case niya. Pero ang plot twist, ang Senate mismo ang nagsabing, teka, balik muna natin ito sa House. Parang sine, di ba? So ano ang susunod? Magkakaroon ba ng part 2 ng impeachment drama? O baka naman magkakaroon ng spin-off na Carlos Yulo saves the day? Charot. Kung ikaw ay Team Sara o Team Marcos, i-comment mo sa baba kung ano ang tingin mo sa desisyon ng Senate. At don't forget to share this video sa mga kaibigan mo sa Japan, Singapore at Canada. Mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay. Para maging balansado, no? Let's hear the other side. May mga grupo tulad ng University of the Philippines College of Law at Caritas Philippines na nagsasabing dapat ituloy ang impeachment trial para sa transparency at accountability. Ayon sa UP Law professors, ang pag-dismiss ng kaso ng walang trial ay labag sa prinsipyo ng checks and balances. Tama naman, di ba? Kung may mga aligasyon na corruption, dapat bang hayaang makalampas si VP Sara ng walang sagot? Sa kabilang banda, ang legal team ni VP Sara kasama ang mga kaalyado, no, tulad ni Senator Beto de la Rosa ay nagsasabing ang impeachment complaint ay may serious constitutional infirmities. Sabi pa ni Sara, may jurisdictional issues daw. Lalo din at maaaring umabot ang kaso sa 20th Congress. Complicated, right? Pero ang bottom line, ang mga supporters ni Sara ay naniniwalang ito ay politically motivated, lalo na't ang Marcos Duterte Alliance ay natapos na. Para sa ating mga OFW viewers sa Dubai at Australia, ipin natin ito. Sa ibang bansa tulad ng US, ang impeachment ay isang malaking proseso na nagpapakita ng demokrasya para sa Pilipinas. Parang telenovela, may drama, may plot twist, at may mga fans na nag-aaway sa social media. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang parehong side ng kwento para makapag-desisyon tayo ng tama. Ano ang tingin mo? Dapat bang ituloy ang impeachment trial o tama ang Senate na ibalik ito sa House of Representatives led by Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos? I-comment mo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Qatar at New Zealand. Balik tayo kay Carlos Yulo. Bakit nga ba napasok ang pangalan niya sa usapang ito? Ang sagot, social media speculation. Sa X, may mga post na nag-iisip, no, na ang media coverage ng success ni Yulo ay ginagamit daw para i-divert ang attention mula sa impeachment. Pero let's be real, si Yulo ay isang national hero na nagdadala ng pride sa Pilipinas. Ang kanyang bronze medal sa 2025 Asian Championships ay isang malaking achievement at natural lang na pag-usapan siya ng media. So ano na mga kababayan, kapag nag-trend si Yulo, sasabihin natin, uy, political strategy yan. Pero kapag nag-trend ang impeachment, sasabihin natin, uy, distraction yan from Yulo's medals. Hay nako Pilipinas, we love our drama. Ang totoo, wala pang solid na ebidensya na si Yulo ay direktang konektado sa impeachment case. Pero ito ang mahalaga. Ang mga viral narratives tulad nito ay nagpapakita kung gaano kapolarize ang Philippine politics ngayon. Kaya naman, let's be critical Huwag tayong basta maniniwala sa expose o TikTok videos. Kung proud ka kay Carlos Yulo, i-comment mo, Go Kaloy! At kung gusto mong malaman ang totoong kwento sa politics, i-subscribe ang channel natin at mag-super thanks para sa mas maraming ganitong content. Para sa ating mga OFW sa Saudi, Singapore at Canada, bakit mahalaga ang isyong ito? Dahil ang impeachment case ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Kung may corruption o misuse of funds, paano ito makakaapekto sa mga programang pang-ekonomiya na mahalaga sa inyo? Tulad ng OFW welfare programs, ang Philippine politics ay palaging puno ng drama, pero ito rin ang nagdidikta kung paano ginagamit ang buwis na. Kaya naman, kahit nasa abroad ka, importante pa rin makisali sa usapan. Vote wisely, stay informed, and hold your leaders accountable.
Kung OFW ka, i-comment mo yan sa baba kung anong issue sa Pilipinas ang gusto mong pag-usapan natin next. At i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Japan, UAE at Italy. At ayan ha, mga kababayan, ang buong kwento sa likod ng Carlos Yulo idinawit sa impeachment narrative. Sa huli, ang mahalaga ay ito. Si Kaloy ay nagdudulot ng karangalan sa bansa habang impeachment case ni VP Sara ay isang test ng ating demokrasya. Whether you're Team Sara or not, ay malaman natin ang katotohanan at maging critical sa mga balitang lumalabas. Kung nagustuhan mo ang deep dive natin, hit that subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa US, Canada, Dubai at kahit saan sa mundo. Mag-comment ka rin sa baba. Anong tingin mo sa impeachment case? At kung gusto mo kaming i-support, mag-send ng super thanks para na rin kaming binilihan mo ng kape. Salamat sa panonood. Ayan ha, stay informed, stay critical, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayong lahat sa abroad.